Ang kwento ng ang aso sa sabsaban mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha sa isang mainit na kamalig. Masayang naninirahan ang maraming hayop. Kabilang dito si Bining na baka at si Amihan na kabayo. Sila ay masisipag na katulong sa bukid araw-araw. Isang hapon, matapos maglaro, naghahanap ng tulugan si Bantay. Nakita niya ang sabsaban na may malambot na dayami at agad siyang lumundag. Maya-maya, dumating si Bining na baka. Gutom na gutom siya pagkatapos ng mabigat na gawain sa bukid. Inaasahan na niya ang kanyang masarap na hapunan na dayami. Ngunit paglapit ni Bining, nagising si Bantay. "Arf! Arf! Alis dyan! Tulugan ko ito!" Sigaw ng aso. Nagpakita siya ng ngipin sa pobreng baka. Nagtaka si Bining sa inasal ng aso. Pero Bantay, mahinahon niyang sabi, "Hindi mo naman kinakain ang dayami. Bakit ayaw mong ibahagi sa akin?" Kasunod na dumating si Amihan na kabayo. Pagod din siya at gutom mula sa paghahakot ng mga gamit. Oras na para sa hapunan, sabi niya sa kanyang sarili. Nakita rin ni Bantay si Amihan na papalapit. "Harf! Harf! Bawal ka rin dito! Akin ang sabsabang ito!" Tahol niya ng mas malakas kaysa kanina. Nag-usap sina Bining at Amihan sa isang sulok ng kamalig. "Napakadamot naman ni Bantay," sabi ni Amihan. "Oo nga," sagot ni Bining. Ayaw niyang ipagamit ang isang bagay na wala namang silbi sa kanya. Narinig ng magsasaka ang malakas na tahol at ingay. Pumasok siya sa kamalig. "Bantay, anong kaguluhan ito?" tanong niya habang nakatingin sa aso na nasa sabsaban. Pinuhat ng magsasaka si Bantay at sinabing, "Huwag kang magdamot sa hindi mo kailangan." Masayang kumain sina Bining at Amihan at natutunan ni Bantay ang kanyang leksyon. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.